Magandang araw mga kaibigan. Ito po, bagong update sa Netherlands. Post ni Optic Politics 5 minutes ago. So, presko pang balita. Salamat Optic Politics sa palagi mong pag-update. Ito, kasama na ni PRRD, sina BP Sara at Congressman Pulong at maayos na po ang kalagayan ni PRRD. Ayan po. So this is good news. Na huwag na po tayong mag-alala kasi kahapon, kagabi, malungkot yung balita na parang hindi na mahanap kung nasaan si PRRD. Sinakay lang daw sa ambulance. Yun pala, normal procedure lang yun. Ang ICC, dinala nila sa hospital pina-check up si PRRD and he is generally well. Ibig sabihin, hindi po apektado ang ating Tatay Digong. Kayang-kaya niya ito. Kaya timing na nandyan na ang kanyang mga anak dahil mamayang hapon kung sa Netherlands 2 PM, kung sa atin sa Manila mamayang gabi, isasalang na si PRRD, haharap na sa pre-trial chamber judges. So ako, gusto ko itong mabilisan na trial, yung para hindi magtagal ang ating Tatay Digong doon. And I believe na mahina, although hindi ako abogado opinion ko lang ito, mahina ang kaso, mahinang mga dokumento o ebidensya nila kasi nag-rely lang ang ICC sa mga dokumento na isinabmit sa kanila. Pero yun, yung sa warrant of arrest, hindi siya nakalagay na mastermind or co-conspirator. Mayroong term ni mayroong term ni sasasot, nakalimutan ko na. So ang dating sa akin is mahina. Tapos yung allegedly biktima ng AJK, pinagmamayabang nila na abot daw ng 30,000. Nako, ang nakalagay lang sa mga dokumento 43. Mayroong 19 sa isang dokumento, may 19, may 24. Yun lang, 43. Tapos karamihan ito, nung mayor pa ata siya sa Davao. Nako, kayang-kayang lusutan yan ni PRRD. Kaya the earlier the trial will start, the better for PRRD. I tell you, meron niyang post, nakalimutan ko na sinang gumawa. Parang patibong daw ito ni PRRD. Kasi pwede naman, kung ayaw niya, pwede hindi siya sumakay sa eroplano. Kaya before siya inaresto ni General Torre, mayroong video na kumakalat ngayon na sabi ni Torre na hihilain ko yan. I hope napanood nyo yun. Talagang hihilain ko. Hihilain. Kasi nga, plano nila talagang isakay si PRRD sa aeroplano, dalhin sa the Netherlands. Maro ang ating Tatay Digong. Maro. Kusa siyang sumakay. Kasi alam niya kung sa chess player pa, napaka grandmaster na, super grandmaster ang ating Tatay Digong. Alam niya kung anong mangyari. Kaya, tingnan nyo. He's generally well. Yan lang, dahil may edad na. Kailan, grabe. Kung ibang tao pa ito, wala na, mag-breakdown na sa stress. So, salamat sa suporta ng kanyang mga anak. Salamat sa suporta ng taong bayan. Ipagdasal natin yung Supreme Court natin dito kasi mabilis yung aksyon nila sa 3 petisyon o writ of
habeas corpus. I-final ni Congressman Pulong, Mayor Baste at ni Veronica Kitty Duterte. Aksyon na kaagad ang mabilis ang aksyon ng Supreme Court na may utos ng Supreme Court sa mga respondents na magbigay ng sagot in 24 hours. That was yesterday afternoon yung dokumento ng Supreme Court from the office of the spokesperson. So hanggang, kung ngayon na natanggap na, so hanggang bukas, matatanggap na ang response ng respondents. Ang mga respondents po is Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG, DOJ Secretary ata, at DILG din, General Marbel, General Torre, sila yung mga respondents. And I believe, Office of the Solicitor General na naman itong magbigay ng comment. 24 hours. Grabe, makita mo yung urgency ng Supreme Court. Hindi katulad dito sa 2025 National Budget, PhilHealth, mga ganun, binibigyan sila ng 10 days. Yung ba nga, 15 days. Ito, napaka-urgent. Respond in 24 hours, non-extendable. Kasi writ of habeas corpus ang pinag-uusapan. Yung nire-require ng mga petitioners na ang Korte Suprema utusan ng mga respondents na ipakita ang living body ni PRRD sa Supreme Court. So, dito, without prayers, kung katigan ng Supreme Court ang petition, ay talo na sila. So, I don't know anong mangyayari pag katigan ng Supreme Court ang writ of habeas corpus. Paano nila ibabalik si PRRD? Nandun naman siya doon. Anyway, whatever happens, malaki po ang panalo. At, yun na nga, ang nakikita kong nangyayari, because of this, yung chances ng mga PDP laban senatorial bets, I tell you, lalong mamamayagpag sila sa mga susunod na surveys. Yung lumabas na survey ng Pulse Asia, si number 1 na si Senator Bongo, number 5 si Bato, lumalapit na sina Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez, sino pa yan, Philip Salvador. Ito na, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pakikinig palagi, panonood sa ating vlog. Nakakatulong kayo sa Tribong Talandi. Dahil ang income ng channel na ito is tinutulong natin sa Tribong Talandi sa Bukidnon. Sa ngayon, nagpapatanim tayo ng saging lakatan sa kanila. Kung may tinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa unang tanom ni Manisidrino nga isa ka punuan nga saging lakatan. Maayong hapon, Manoy! Maayong hapon. Goon sa man kadya, Manoy? Son taon na ko ng saging nga namunga na ako para nga kanong lakatan. Oo, gatanaw-tanaw nimo ang imong saging lakatan nga namunga na. Oo. Pila man na siya kapunuan, Manoy? Nga una nimo tanom? Oh, isa ra gid ni kapunuan. Isa ra gid ni kapunuan. Wanay abon-abono ani. Wala na abuno ani. Dugay lang gid nangunod kay wala may abono. Dugay siya nangunod kay wala may abuno. Oh, magduha na gid ka tuig. Kaya nangunod. Magduha na siya ka tuig ay nangunod. Maayo gid ang yuta dinhi sa ato ah.